Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 701. Nakita agad ni Carlito ang 2 taong nakatayo sa tabi nila at namangha siya nang mapansin niya na sila pala ang 2 war chief, na sina Ginoong Stuart at Ginoong Zalton. Sumulong si Sergio at nagsabi, pagbati, mga kagalang-galang na war chief. Nandito rin ba kayo upang dumalo sa kasal ni Ginoong Severin? Napangisi si Stuart nang marinig iyon at nagsabi, dumalo sa kasal. Hahaha, baka wala nang kasalang madadaluhan pag natapos kami, kaya mas mabuti pang umuwi na kayo. Pagkarinig nito, biglang naalala ni Sergio ang huling minutong pagkansela ng kasal ni Horus at naintindihan niya ang nangyayari. Pagkatapos mag-isip, hindi niya napigil ang kausapin si Mason. Matagal na tayong magkakilala, Mason, at matagal na tayong may ugnayan. Sa tingin ko, kailangan kitang paalalahanan na mas mabuti kang bumalik. Hindi si Severin ang taong dapat mong kagalitan. May mga bagay na hindi ko maaaring sabihin sa iyo. Hamalakhak ng malakas si Mason nang marinig iyon. Ano bang inialok nila sa iyo kapalit ng pagsasalita mo para sa kanila? Sa wakas, nakikita ko kung anong klaseng tao kayong mga negosyante. Hindi natuwa si Sergio nang marinig iyon, at nagsabi siya ng may ngit-ngit. Wala na akong panahon para pag-aksayahan ka pa. Nasabi ko na ang nararapat kong sabihin, kaya sana hindi mo pagsisihan kung hindi ka makikinig sa payo ko. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang grupo at nagsabi, tara na. Haha, tama ang hinala mo, Dad. Kung hindi, bakit siya magagalit ng ganoon? Pang-aasar ni Horus na dinig ng grupo ni Sergio. Hayaan mo muna silang mauna sa atin. Hihintayin natin siyang iabot ang regalo niyang pera kay Severin para pagsisihan niya iyon kapag natapos na ang buhay ni Severin. Haha, tumawa si Mason ng may malisyosong ekspresyon, at kumpiyansa na kaya niyang tapusin si Severin dahil kasama niya ang 2 war chief. Si Stuart ay isang mandirigmang hari na nasa antas 8, kaya iilan lang ang makakapalag sa kanya at kayang makipagsabayan. Ginoong Carlito Sanchez, ang pinuno ng mga Sanchez ng Draccom, ay narito kasama ang kanyang ama upang batiin ang bagong kasal, anunsyo ng parehong tinig. Ang mga Sanchez, hindi maaari, isa sila sa 10 pinakamayayamang pamilyang negosyante ng Dracodem. Napasinghap si Catherine sa takot, at iniisip na dumating na lahat ng malalaking tao ngayong araw at wala nang darating pa. Kaya't nagulat siya nang may dumating pa. Ang impluwensya ng ganitong mga pamilya ay karaniwang kapantay ng isang war chief, at higit pa rito, ang mga Sanchez ay sobrang yaman na ang koneksyon at pundasyon ay malalim na nakaugat. Ano bang nangyayari? Bakit nandito rin ang mga taong iyon? Sadyang misteryoso si Severin. Nagulat na naman ang mga Zelangko, ang mga Ballard, at lahat ng tao sa Brookborn, halos mabitawan nila ang kanilang panga sa sobrang gulat. Mga Ginoo, ito si Severin. Bilang pinakamataas na opisyal ng And Only Jewelry Corporation, si Dietmar lang ang may karapatang manguna at ipakilala ang magkabilang panig. Samantala, hindi maunawaan ni Phoebe kung bakit nag-abala si Sergio na maglakbay ng ganoon kalayo at nagsimulang magtaka kung masyado bang mataas ang tingin ng matanda sa kakayahan ni Severin. Paglingon nila at makita sina Valerian na kasama sina Norbert at Lori sa dulo, napalawak ang kanilang mga mata sa pagkabigla at halos mahulog ang kanilang mga mata sa lupa. Nandito ang 3 malalaking tao. Ako si Sergio Sanchez, ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Severin. At ako si Carlito Sanchez, pagbati, Ginoong Severin. Magalang na yumuko ang mag-ama at maayos na binati si Severin. Lubos akong pinararangalan na nag-abala kayong lahat na pumunta rito at dumalo sa aming kasal. Hindi na sana kayo gumastos ng panibagong regalo dahil nakapagbigay na kayo noon. Ngumiti si Severin habang sinasabi iyon. Hehe. Nagbibiro ka, Ginoong Severin. Ang aming mga ginawa noon ay labis na walang galang, at lubos na kaming nagpapasalamat sa ipinakita mong pagpapatawad, sagot ni Sergio na may banayad ng ngiti habang palihim na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Masyado kang mabait. Lahat ng naririto ngayon ay mahalagang bisita namin, at kabilang ka roon.
Ngumiti si Severin at sumagot sa paraang hindi masyadong mapagpakumbaba at hindi rin mapang-ibabaw. Hindi alam ni Catherine kung ano ang sasabihin, kaya agad niyang inutusan si George na iabot ang kanyang business card. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng ugnayan sa isang malaking tao ay magiging malaking tulong para sa mga susunod na proyekto. Lumabas ka rito at harapin ang iyong wakas, Severin. Sigaw ng isang tao habang masaya pang nag-uusap ang lahat. Ang malakas na tinig ay agad na nakaagaw ng pansin ng lahat. Pumasok nang may kayabangan sina Horus at Mason kasama ang ilan pang tao, at ang sumigaw kanina ay walang iba kundi si Horus na gustong-gusto ng pagpira-pirisuhin si Severin. Gusto niyo bang mamatay? Ang lakas ng loob ninyong manggulo sa okasyong ito. Sigaw ni Lily pabalik at naglakad papunta kasama ang iba. Bumalik ka rito, Lily, sigaw ni Severin. Alam niyang makakaharap ng mga ito ang napakalalakas na tao. Haha, ano ang problema, Severin? Natatakot ka na ba? Tanong ni Horus na mayabang. Bigla namang sumama ang kanyang mukha nang mapansin si Rachel na nakatayo sa gilid. Ah, Rachel, nandito ka rin pala. Tamang-tama, malapit mo nang masaksihan ang dalawang mandirigmang hari na papatay kay Severin. Haha, may ilan sa mga tao ang nakilala kung sino ang mga dumating. Hindi ba sila mula sa South County Mansion? Parang mga ward chief ang dalawa pa. Diyos ko, ano bang nangyayari? Ang mga tao ba mula sa South County Mansion ay nagdala pa ng dalawang ward chief para manggulo rito? Ito, may ilan ang nakabuo ng ideya at labis na natakot sa sitwasyon. Hehe, tingnan natin kung sino sa kanila ang magkakalakas loob na galawin si Ginoong Severin ngayon. Sa gulat ng lahat, lumabas si Valerian mula sa karamihan at tumayo sa harap ni Severin. Tama, interesado rin akong makita kung gaano kalakas ang loob ng mga iyon. Agad na tumayo sina Norbert at Lori, malinaw na handa nilang labanan ang sinumang manggugulo roon. Valerian, Norbert, at Lori, nandito kayo. Nagulat si Stuart nang makita ang tatlong ward chief. Hindi niya akalain na a-attend sila sa kasal ni Severin, at higit pa, nakikita pa niyang kakampi sila ni Severin. Dad, ito, biglang nawala ang kayabangan ni Horus. Napakunot ang noo niya at hindi na alam kung ano ang gagawin. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa tatlong ward chief ay agad na nagbigay ng dagdag na kumpiyansa sa mga Shanahan, at buong tapang na sinabi ni Stanley, ano ang ibig sabihin nito? Handa ba kayong manggulo rito? Kung gagawin ninyo, para na rin ninyong nilalapastangan ang tatlong ward chief dito. Sumama ang mukha ni Mason at hindi niya napigil ang magsabi, mga kagalang-galang na ward chief, pasensya na, hindi namin alam na kaibigan ninyo si Severin, pero hindi namin siya pwedeng palampasin ng basta-basta matapos niyang sirain ang kasal ng anak ko at patayin ang aming unang nakatatanda. Natuwa si Valerian nang marinig iyon at hindi napigil ang magsabi, haha, hindi ninyo siya pwedeng palampasin, sabi ninyo. Ano ba ang karapatan ninyong manggulo sa kasal niya? Tama, kayo at ang pamilya ninyo ang naghuhukay ng sarili ninyong libingan kung manggugulo kayo rito. Walang preno namang sabi ni Lori. Malinaw na ipinakita ng sinabi ni Valerian na may koneksyon si Severin sa mga Diyos ng digmaan. At ang ganitong uri ng tao ay ang tipo lamang na pinapangarap ng kahit sino na makasama. Napangiti na lang si Stuart ng pilit sa gilid at hindi na alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, may sumigaw, tingnan ninyo, may helikopter doon. Isang helikopter ang bumaba malapit sa entablado na hindi kalayuan. Sino kaya iyon? Bakit kaya sila dumating gamit ang helikopter? Napunta muli ang atensyon ng lahat sa helikopter. Nang nasa 10 metro na lang ito mula sa lupa, may isang tao na tumalon mula sa itaas at matatag na tumayo sa lupa. Kumaway siya sa helikopter at naglakad papunta kay Severin. Sino ba ang taong iyon? Ang antas niya ay mukhang hindi mababa, bulong ni Mason habang nakakunot noo. Hindi niya akalain na napakaraming makapangyarihang tao ang kilala ni Severin. Sa sandaling iyon, naalala niya ang paalala ni Sergio at nagsimulang makaramdam ng takot. Ang matangkad at matikas na figurang iyon ay agad na nakilala ni Zalton. Iyan si Ginoong Warren Siegfried, isang Diyos ng digmaan.
Sabi niya na nanginginig pa ang tinig habang nakatayo sa tabi ni Mason. Isang Diyos ng digmaan, dumalo sa kasal ni Severin. Nagkatinginan sina Horus at Mason at para bang umikot ang kanilang ulo. Hindi ko inakalang may taong ganito kataas ang antas na darating dito. Bihira tayong makakita ng ganitong tao. Hindi nakapagtataka na ipinilit ni Severin na ipasa ng lahat ang kanilang mga cellphone. Sobrang natuwa si Stanley habang nilulunok ang kanyang laway. Hindi niya inakalang makikita niya balang araw ang isang Diyos ng digmaan. Teka lang, bakit mukha siyang parang tagapagbantay ni Valerian? Nag-isip si Megan sandali at biglang lumaki ang mga mata. Siya nga, totoo nga, at sinabi niyang kapangalan lang niya ang isang Diyos ng digmaan. Nang marinig iyon ni Felicia, tinapik niya ang kanyang dibdib ng may tuwa. Ibig bang sabihin, nakainuman ko kasama ang isang Diyos ng digmaan? Si Warren iyon, nakipag-inuman ako sa kanya. Walang pagkakamali, siya talaga si Warren ang Diyos ng digmaan. Hindi ako makapaniwala na ang isang Diyos ng digmaan ay pupunta rito at dadalo sa ating kasal. Sobrang nasabik si Zacarias at alam niyang magiging malaking balita ito kapag kumalat. Ngumiti si Sheila. Kapag nalaman ng mga tao na si Warren ay kumain dito, siguradong sisikat ng husto ang negosyo ng ating hotel sa hinaharap. Lalo pang kumislap ang mga mata ni Zacarias. Oo, hindi lang sisikat. Aabutin nito ang mga taas na hindi pa nararating kailanman. Dad, bakit ba isang Diyos ng digmaan ang pupunta sa kasal ni Severin? Nanlungo ang mukha ni Horus sa takot at hindi na maisip na makakakilala si Severin ng isang Diyos ng digmaan. Tingnan ninyo, may isa pang helikopter na paparating. Sigaw ng isang tao muli. Meron ding isa na dumarating mula roon. Itinuro naman ng isa pang helikopter na galing sa kabilang direksyon. Hindi nagtagal, tumalon mula sa helikopter si Beryl at matatag na lumapag, kasunod si Callum. Lubos na nagulat ang lahat ng naroon sa kanilang pagdating. Hindi ito maaari. Narito rin sina Madam Beryl at Ginoong Callum. Ibig sabihin 3 na sa 4 na Diyos ng digmaan ang nandito. Sino ba talaga si Severin? Baka peke lang ang mga Diyos ng digmaan na ito. Mga hinirang na artista lang ba sila? Hindi napigil ang bulong ng isang lalaki. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, agad na paalala ng lalaking nasa tabi niya. Paano mo sila tatawaging peke? Sa tingin mo ba may taong maglalakas loob na magpanggap bilang isa sa 4 na Diyos ng digmaan? Para na nilang hiningi ang kanilang kamatayan kung gagawin nila iyon. Napatigil at natakot ang lalaki matapos siyang pag-alitan at agad na nagsabi, pero 3 sa kanila ang nandito. Hindi ko mapigil ang maramdaman na parang nananaginip ako. Sobrang hindi ka panipaniwala. Hindi lang sila 3. Tumingin ka roon. May isa pang helikopter na papalapit sa lugar. Sabi ng isa. Sa wakas, tumalon si Horus mula sa itaas at kumumplito sa bilang ng 4 na Diyos ng digmaan. Narito ang 4 na Diyos ng digmaan. Halos himatayan si Catherine sa sobrang gulat. Ang ganitong tanawin ay lampas na sa kanyang mga pangarap. Lumapit si Severin kay Felicia at ngumiti nang tanungin ito. Sa tingin mo ba sapat na ito para magdulot ng pagyanig sa buong South County? Ito ang pinakamapanakot na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ko akalaing makikita kung dadalo ang mga Diyos ng digmaan sa isang kasal, lalo na't makita silang 4 na magkakasama. Sabi ni Felicia habang nilulunok ang kaba. Diyos ko, tama ang naging desisyon ko na tanggapin ang imbitasyon at dumalo sa kasal ni Severin. Alam ko na may Diyos ng digmaan na darating, pero akala ko si Beryl lang ang pupunta. Hindi ko inaasahang darating din ang 3 pang Diyos ng digmaan. Sobrang tuwang-tuwa si Sergio at muli siyang tumingin ng mabuti kay Severin. Iniisip kung sino talaga siya at paano siya nagkaroon ng ganoong respeto mula sa mga Diyos ng digmaan. Pagbati, mga Diyos ng digmaan. Lumuhod agad si Valerian nang makabawi sa sarili, sapagkat ang pagluhod ay halos kusa na kapag nasa harap ng isang Diyos ng digmaan. Pagbati, mga Diyos ng digmaan. Sabay-sabay na lumuhod ang karamihan. Lumuhod din sina Mason at ang iba at nanginginig sa takot. Kung alam lang nila na kilala ni Severin ang mga Diyos ng digmaan,
mas pipiliin pa nilang mabaril sa ulo kaysa pumunta rito at manggulo sa kanyang kasal. Ano na ang gagawin natin, Zalton? Nanginginig sa matinding takot na tanong ni Stuart na nakaluhod din sa lupa at agad na humihingi ng payo. Pinawisan ng malamig si Zalton. Nakakainis. Paano ko malalaman kung ano ang dapat gawin? Mabuti na lang at wala pa tayong ginawang kahit ano. Malamang hindi naman nila tayo papatayin, hindi ba? Huminga rin ng maluwag si Stuart. Tama ka, swerte tayo at sina Valerian at ang dalawa pa lang ang kumampi kay Severin kanina. Mas malaking gulo ang mangyayari kung nakipagbakbakan tayo sa kanila. Bakit hindi ka lumuhod? Agad na paalala ni Stanley kay Severin nang makita siyang nakatayo imbes na nakaluhod. Hehe, hindi ko kailangang lumuhod. Dayan, inay, itay, tumayo na kayo, natatawang sabi ni Severin habang tinutulungan sina Dayan, Judith, at Maurice. Tumayo kayo at maging panatag. Nakangiting sabi ni Warren sa karamihan. Nagkatinginan ang apat na Diyos ng digmaan, at naglakad papunta kay Severin, at magalang na yumuko sa kanya habang sinasabi, "Pagbati, Guro. Nais naming batiin kayo ng isang pinagpalang kasal." Kabanata 705. Nagulat ang lahat nang makita ang eksenang iyon at matuklasan na si Severin ang kanilang master. Alam ng lahat na ang apat na war god ay napakalakas, lalo na para sa mga ordinaryong tao. Bagamat may ilang sobrang lakas na individual mula sa mga pamilyang dalubhasa sa attainment at malaya sa mga tanikala ng pagiging mortal, ang mga taong iyon ay itinuturing na mga alamat at hindi na maituturing na mortal. Ngunit pagdating sa mga mortal, iilan lamang sa pinakamataas na ranggo sa buong Drakodom ang maaaring pagkalooban ng titulong War God. Diyos ko, tinawag ba talaga ng mga War God na Master siya? Hindi ba ako nagkamali ng dinig, Mom? Namangha si Megan at hindi naiwas ang kurutin ng kanyang hita upang matiyak kung nananaginip lamang siya. Nang maramdaman ang hapdi ng kurot, doon lamang siya naniwalang hindi iyon panaginip. Hehe, masyado kang mapagpakumbaba. Natatawang sabi ni Severin. Maaari nang magsimula ang kasalan dahil halos narito na ang lahat. Sakaling ganoon nga, wika ni Warren. Nagmamadali kami kaya hindi kami nakapaghanda ng anumang regalo para sa inyo ng asawa mo. Bukod pa roon, hindi rin namin alam kung anong klase ng regalo ang magugustuhan ng iyong misis. Paano kaya kung bigyan na lang namin siya ng tig-iisang bank card upang siya na ang bumili ng gusto niya? Pagkasabi noon ay lumapit siya kay Dayan at iniabot ang isang bank card. Ma'am, may 111 milyon sa card na ito at taos puso kong inaasahan na matatanggap mo ito. Ganoon kalaki. Medyo natigilan si Dayan dahil sa pagiging galante ni Warren, lalo na't tinawag pa siyang ma'am ng may paggalang. Naramdaman niyang napuno siya ng kakaibang pagmamalaki. Ma, maraming salamat. Bagamat nasanay na si Dayan sa iba't ibang sitwasyon, sa sandaling iyon ay hindi siya halos makapagsalita sa sobrang tuwa. Ang tanging nasabi na lamang niya ay, siguraduhin mong mag-enjoy ka at uminom pa mamaya. Haha, syempre. Talagang mag-e-enjoy kami. Masayang sabi ni Callum habang lumapit din siya. Inilabas niya ang isang bank card at iniabot kay Dayan. Ma'am, lagi kong iniisip na maganda ka sa mga larawan, pero mas lalo kang kahanga-hanga sa personal. Hindi na nakapagtataka kung bakit sabik na sabik ang aming master na bumalik pagkagaling sa kulungan. Bahagyang natawa ng alanganin si Severin dahil tila hindi alam ni Callum na hindi rin niya alam noon na nagkaanak si Dayan. Pagbati sa inyo, ma'am. Binigyan ka naming lahat ng tig-111 milyon dahil hindi namin alam kung ano ang dapat ibigay, ngunit sana'y maging masaya ang inyong pagsasama at manatili kayong kasing bata at kasing ganda pa rin. Dagdag ni Beryl habang iniabot ang card na may nakasulat na password. Sa huli, iniabot din ni Horace ang kanyang card. Diyos ko, kung tig-111 milyon ang ibinigay nila, aabot yun ng 444 milyon. Napakalaking kabutihang loob nito. Hindi naiwasang mapalunok ng ilang bisita sa kanilang nasaksihan at agad na napatingin sa mga taga South County Mansion, na halatang napakasama na ng timpla ng mga mukha. Hehe,
Alam nyo ba, may ilan dito na nagsabing gusto nilang patayin si Ginoong Severin at sirain ang kasal na ito. Natatawang sabi ni Valerian, na agad nakasira sa masayang atmosfera. Ano, sino sa mga ito ang matatapang na manggugulo? Galit na osisa ni Horace. Pasensya na po, nagkamali kami, Ginoo. Hindi po namin alam na narito ang lahat ng War God at 3 War Chief. Sa sobrang takot ay lumuhad si Mason at nagmakaawa. Lumuhad din si Horus kasama ng ilang matatanda at nagsumamo. Patawarin niyo po kami, mga War God. Ngayon lamang namin naunawaan ang aming pagkakamali. Natatakot din sina Stuart at Zalton, ngunit hindi sila naglakas loob na lumuhad dahil masyadong nakakahiya iyon. Bukod pa roon, ang pagluhod ay magpapatunay lamang na pumunta sila roon para manggulo, kaya minabuti nilang huwag gawin iyon. Hindi nyo alam na nandito ang mga War God at War Chief. Kung gayon, handa na ba talaga kayong sirain ang kasal kung sakaling wala kami rito? Malamig na tanong ni Horace. Pagkaraan ay humingi siya ng pasya mula kay Severin. Ano ang dapat naming gawin sa kanila, Master? Dahil dumating sila dito na may balak manggulo, marapat lamang na patayin sila rito mismo, ngayon din. Ngumiti si Severin at nagsabi, ayokong magkaroon ng pagdanak ng dugo sa araw ng aking kasal. Nagkaroon ng kaunting pag-asa si Mason na puno ng desperasyon nang marinig iyon at dali-daling tumango. Oo, tama ka. Ang kasal ay hindi lugar para sa pagdanak ng dugo, mas mabuting kalimutan na lang ang nangyari at hayaan mo na kaming umalis. Ngunit laking gulat niya sa sumunod na sinabi ni Severin. Ang mga matatanda ay maaaring mabuhay, ngunit ang taong ito at ang kanyang anak ay nararapat na patayin. Nagmamakaawa si Horus. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap bigyan mo kami ng pagkakataong makaalis. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat, dakilang Ginoong Severin. Salamat, mga Diyos ng digmaan. Isa-isang nagpatira pa sa lupa ang mga nakatatanda ng nili at ng inag sa takot. Muling ngumiti si Severin. Maaari na kayong umalis. Aalis na kami. Maraming salamat, Ginoong Severin. Sa sobrang takot, bigla silang tumayo at agad na umalis. Natatakot silang manatili pa roon ng mas matagal. Dakpin ang 2 lalaking ito, patayin sila, at itapon ang kanilang bangkay sa labas ng lungsod para pagsaluhan ng mga aso. Malamig na utos ni Severin. Tuwang-tuwa si Rachel nang marinig iyon at agad na lumapit upang magboluntaryo. Sa mga tao ko na ipagkatiwala iyan, Ginoong Severin. Ilang malalakas na tao mula sa Serpent Hall ang agad lumapit at kinaladkad sina Mason at Horus palayo. Stuart, Zalton. Hindi napigilan ni Valerian ang ngumiti habang tinatawag ang 2 pinuno ng digmaan at nagtanong, hindi ba't sumama kayo kay Mason para tulungan siya? Bakit tahimik lang kayo ngayon? Kayo bang 2 na magpapasimuno ng gulo dito sa utos ni Mason? Medyo nanlisik ang mga mata ni Warren habang tinitingnan silang 2. Bagamat kapwa pinuno ng digmaan sina Stuart at Zalton, labis silang natakot sa tanong ni Warren kaya nagsimula silang pagpawisan ng malamig at bumilis ang tibok ng kanilang puso. Hindi, narito kami para batiin si Ginoong Severin sa kanyang kasal. Mabilis na sabi ni Stuart bilang palusot. Idinagdag din ni Zalton, oo, tama si Stuart. Dumating kami rito matapos marinig ang reputasyon ni Ginoong Severin at nang malaman naming ginaganap niya ang kanyang piging sa kasal dito. Hindi na inisip ni Severin na komprontahin pa ang 2 iyon dahil nakapaghayag na siya ng halimbawa kay Mason at Horus na paulit-ulit na gumugulo sa kanya. Bahagya siyang ngumiti at nagsabi sa kanilang 2, dahil narito kayo upang ipagdiwang ang aking kasal, sana hindi nyo mamasamain kung tatanungin ko kung nasaan ang regalo nyo sa kasal. Hindi naman kayo dumating ng walang dala, hindi ba? Siyempre hindi. May dala akong sinaunang piraso ng hiyas at ilang halamang espiritual din. Oh, at mayroon din akong mga gold bars. Dali-daling sabi ni Stuart. Ako man ay may inihandang mga regalo. Halika na at magpatala tayo. Mabilis na tugon ni Zalton at agad na inakay si Stuart papunta sa taong namamahala sa talaan ng mga bisita. Grabe iyon, muntik na talaga akong mamatay sa sobrang takot.
sabi ni Zalton matapos isulat ang kanyang pangalan sa talaan. Umupo siya kasama si Stuart sa isang bakanteng sulok at pinunasan ang kanyang malamig na pawis. Sa sandaling iyon, sa isang maliit na eskinita hindi kalayuan sa hotel, ilang matatanda ng mga nili ang nanginginig sa takot. Ang pangalawang nakatatanda ay nagsabi na iyon ang pinaka-nakatatakot na sandali sa buhay niya. Pinasasalamatan niya si Ginoong Severin sa kabutihang loob nito na pinayagan silang mabuhay. Pakiramdam niya ay para pa ring nananaginip siya at nanlalambot pa rin ang kanyang mga tuhod. Dahil sa mga pangyayari kanina, alam nilang siguradong mapapatay sila kung gagaya sila kay Horus at gagawa ng gulo sa kasal. Ang naging desisyon ni Severin na palayain ang lahat maliban kina Horus at Mason ay isang napakalaking kabutihang loob. Sumang-ayon ang pangatlong nakatatanda na kakaiba talaga ang ugali ni Severin kumpara sa karaniwang tao. Hindi niya inakalang siya pala ang magiging Panginoon ng apat na Diyos ng digmaan. Naguguluhan siya kung bakit wala siyang narinig kailanman na may amo ang mga Diyos ng digmaan. Sa sandaling iyon, isang figure ang lumitaw sa bungad ng eskinita at naglakad papunta sa kanila. Nagulat ang mga matatanda nang makita nila na may papalapit, ngunit nang makilala nila kung sino ito, nakahinga sila ng maluwag. Gayunpaman, nagulat pa rin sila kung sino ang taong iyon. Ang pangalawang nakatatanda ay nagtanong kung bakit nandoon si Ginoong Yol. Tiningnan ni Yol ang mga matatanda at napakunot-noo. Batay sa takot na nakikita niya sa kanilang mga mukha, alam niyang nasa panganib sina Mason at Horus. Gayunpaman, nakaramdam siya ng ginhawa na parabang nabunutan ng tinak ang kanyang dibdib. Tinanong pa rin niya kung nasaan ang kanyang ama at nakatatandang kapatid. Ipinaliwanag niyang matagal niya iyong pinag-isipan hanggang sa magpasya siyang pumunta at tingnan ang sitwasyon. Ngunit bago siya makapasok, nagulat siya nang makita ang lahat ng matatanda na tumatakbo palabas. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa tumigil sila sa pagtakbo. Agad na ipinaliwanag ng pangalawang nakatatanda na maswerte si Yol na hindi siya sumama, dahil kung hindi ay tuluyan ang nabura ang lahat ng nili. Sinabi rin niyang parehong patay na ang kanyang kapatid at ama. Nagulat si Yol at hindi makapaniwala, kahit pa alam na niya kung ano ang mangyayari. Nagkunwari pa rin siyang gulat at umatras ng ilang hakbang. Dinagdag ng pangatlong nakatatanda na nakakatakot talaga si Severin. Mabuti na lamang at nahuli si Yol, dahil baka napatay din siya kung nakasama siya. Pinayagan sila ng may kabutihang loob ni Severin na makaalis. At isipin mo, dumalo pa sa kasal ang apat na Diyos ng digmaan at tatlong pinuno ng digmaan. Lubos na nagulat si Yol nang marinig niya iyon. Hindi niya inakalang ganoon kalakas at kaimpluwensya si Severin. Kinumpirma ng pang-apat na nakatatanda na lahat ng apat na Diyos ng digmaan ay dumalo. Wala raw alam si Yol kung gaano sila natakot. Nagtanong din siya kung ligtas pa kaya sina Stuart at Zalton na parehong mga pinuno ng digmaan. Sumagot ang pangalawang nakatatanda na naniniwala siyang ligtas ang mga ito dahil mga pinuno sila ng digmaan at hindi basta-basta maaaring patayin. Magdudulot iyon ng malaking kaguluhan, at hindi rin sila nakagawa ng hakbang sa tamang oras. Pinatong ng pang-apat na nakatatanda ang kanyang kamay sa dibdib at nagsalita sa isang traumatized na tono. Dapat daw silang magpasalamat sa kanilang kapalaran na hindi sila kumilos, dahil kung hindi ay kasamang nakahimlay na rin sila nina Ginoong Mason at Ginoong Horus sa kanilang libingan. Wakas na ito para sa mga nili, marahil. Ang kanilang katayuan ay bababa na lamang na parang isang karaniwang pamilya. Kasunod ng pagkamatay ng kasalukuyang gobernador, kailangan na maghalal ng bagong tao na papalit bilang gobernador. Hindi ito isang posisyon na maaaring ipamana. Tumingin ang pangalawang nakatatanda kay Yol na may awa at nagsabi na kung hindi na gobernador ang mga nili, baka hindi na rin magamit ang ilang koneksyon na nagawa nila noon. May ilang pamilya at puwersa na nakipag-ugnayan lamang sa kanila dahil sa katotohanang gobernador ang kanyang ama. Ngunit nakaramdam ng malaking ginhawa si Yol at ngumiti ng bahagya. Ayos lang daw dahil kahit hindi na sila ang South County Mansion, maaari pa rin silang ituring na pangalawang antas na pamilya sa South Link City hanggat naroon pa ang mga nakatatanda. Sa pinakamasama, medyo mas mababa lang sila kaysa sa ilang pamilya sa unang antas.
Masaya ang pang-apat na nakatatanda na matanggap iyon ni Yule nang bukas ang loob. Ipinaalala niya kay Yule na si Severin ay isang tao na hindi dapat kalabanan ni Newman. Wala nang saysay na isipin ang paghihiganti para sa kanyang nakatatandang kapatid at ama. Ang magagawa lang nila ay tanggapin ang pagkawala at magpatuloy. Sinabi ni Yule na huwag mag-alala dahil alam na niya iyon. Panahon na raw para bumalik sila sa South Link City. Samantala, sa rooftop ng Bloomington Hotel ay abala ang kasayahan, at masaya ang mga Shanahan dahil may karapatan silang ipagmalaki ang kanilang sarili. Tinuro ni George kay Stanley na tama siya noong sinabi niyang huwag galitin si Severin. Kamangha-mangha raw na siya pala ang Panginoon ng mga Diyos ng digmaan. Ngumiti si Stanley at sinabing naiintindihan na niya. Hindi na siya nagmamalasakit sa mga nangyari noon. Isa na siyang sikat na internet celebrity at maaari niyang gugulin ang kanyang mga araw sa kasiyahan habang kumikita ng malaki bawat buwan. Iyon ang buhay na gusto niya, at hindi na siya interesado pa na habulin ang mga ari-arian ng mga Shanahan. Mas maganda pa nga kung lalo silang yumaman at lumakas, dahil kahit maliit na bahagi ng kanilang tagumpay ay mas mainam pa kaysa sa mga nangyari noon. Natawa si George at natuwa. Kailangan daw nilang pahalagahan na natalo sila sa pastahan kay Severin at napilitang maghubad sa publiko. Kung hindi dahil doon, hindi sana naging internet celebrity si Stanley. Tama raw iyon, at dapat nga raw magpasalamat si Stanley kay Severin. Dagdag pa niya, dumarami rin ang mga tagahanga ni George na umabot na sa ilang milyon. Masayang natawa si George. Hindi raw niya inasahan na makakakuha siya ng ganoon karaming tagahanga sa loob lamang ng isang araw. Pagkaraan ng ilang sandali at ilang baso ng alak, nagreklamo si Callum na malaking sakit ng ulo ang proseso ng pagpili ng susunod na gobernador ngayong patay na ang kasalukuyan. Dahil nasa ilalim ng kanyang jurisdiction ang South County, siya ang may huling pasya kung sino ang itatalaga bilang kahalili. Nang marinig iyon, kumislap ang mga mata ni Catherine at hindi siya nakatiis na magmungkahi kay Callum. Sinabi niyang maaaring hindi pa ganoon kalakas ang kanilang pamilya, ngunit walang duda sa kakayahan ni Severin. Isa raw siyang napakagaling na tao at perpektong kandidato upang maging gobernador. Natigilan si Severin at hindi inaasahan ang lantad na mungkahi ni Catherine na malinaw na ginawa lamang para mapabuti ang katayuan ng kanilang pamilya. Natawa si Callum nang marinig iyon. Totoo raw na bagay si Severin sa posisyon. Maaari pa nga raw niyang hikayatin ang hari na bigyan ito ng titulong Diyos ng digmaan kung gugustuhin ng kanilang Panginoon. Ngunit sa kasamaang palad, mukhang hindi interesado si Severin na maging gobernador. Siyempre gusto niya iyon. Sino ba naman ang hindi nanaisin ang posisyon na kasing prestihiyoso ng gobernador? Agad na kumislap ang mga mata ni Felicia nang marinig niyang may pag-asa si Severin na kunin ang trabaho. Para sa kanya, maaaring biro lamang ang sinabi ni Callum tungkol sa paggawa kay Severin bilang Diyos ng digmaan, ngunit ang desisyon para gawing gobernador si Severin ay lubos na nakasalalay kay Callum. Bagaman nasa tamang landas na ang mga Shanahan sa kanilang pag-unlad, maliit pa rin ang Brookborn at maraming limitasyon ang kanilang paglago. Kung magiging gobernador si Severin, maaari nilang gamitin ang koneksyon dito at magkaroon ng pangalan sa napakalaking South Link City. Higit sa lahat, dahil sa relasyon ni Severin sa apat na Diyos ng digmaan, wala nang dapat katakutan ang mga Shanahan sa hinaharap. Tumingin si Callum kay Severin at nagtanong kung nais ba nitong subukan ang pagiging gobernador. Napansin ni Severin ang mga matang puno ng pag-asa ni Catherine, Felicia, Megan, at ng iba pa. Pagkalipas ng tila mahabang sandali, tumanggaw siya at nagsabi, "Sige." Ang South Link City ay nasa magandang lokasyon. Sagana rin sa espiritual na enerhiya roon at maraming mapagkukunan para sa pagsasanay, kaya't wala na akong magagawa kundi pumayag ng may kaunting pag-aatubili. Natahimik ang lahat. Naisip nila, ano bang sinasabi niya? Ang pagiging susunod na gobernador ay nagdadala ng napakataas na katayuan, at maraming maliliit na mansyon ng lungsod ang kailangang sumunod sa isang county mansion. Mayroon pang ilang lungsod na kailangang magbigay ng bahagi ng kanilang kita taon-taon sa county mansion. Isang karangalan iyon na pinag-aagawan ng lahat,
Ngunit ang sagot lamang ni Severin ay wala siyang magawa kundi pumayag ng may pag-aatubili. Haha, mabuti. Isang bagay na ang nawala sa aking alalahanin ngayong pumayag ka. Mag-aanunsyo ako sa Southlink City sa tamang panahon, at malalaman ng lahat na ikaw ay itatalaga pagkalipas ng 7 araw. Ayos ba iyon sa'yo? Natatawang sabi ni Callum, na tila gusto na niyang italaga si Severin agad-agad. Siyempre, napakaganda niyan. Maghahanda kami para sa aming mga ari-arian sa Brookburn sa mga susunod na araw, at magsisimula na kaming mag-empake para lumipat doon. Ibebenta namin ang anumang ari-arian na pwedeng ibenta, at may magmamanage na lamang sa matitira. Masiglang sagot ni Catherine. Napangiti si Severin ng pilit. Ang dahilan niya sa pagtanggap ng alok ay dahil nasa gitna ng Timog County ang lokasyon ng Southlink City. Mas magiging maginhawa para sa iba pang mga bulwagan na bisitahin siya roon, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumayag. Pagsapit ng tanghali, masayang naginuman ang lahat, at bandang gabi na lamang umalis ang 4 na Diyos ng digmaan sakay ng kanilang mga helikopter. Nang umalis na rin ang mga Diyos ng digmaan at mga pinuno ng digmaan, nagsimulang magpaalam ang ibang mga bisita. Binati ni Zacarias si Catherine, "Congratulations, Catherine! Malapit ka nang maging miyembro ng South County Mansion. Pakialagaan mo sana ang Brookburn Mansion kung sakaling magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap." Haha, syempre. Nakangiting sagot ni Catherine hanggang tenga. Hindi niya inakalang darating ang araw na masaksihan niya ang ganitong kaluwalhatian. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Severin sa silid ni Diane na may ngiti sa kanyang mukha at nagsabi, "Honey, hindi mo naman ako itataboy ngayong gabi ng ating kasal, hindi ba?" Masaya pa rin si Diane sa nagdaang mga kaganapan, ngunit malandi niyang iginala ang kanyang mga mata kay Severin at sinabi, "Akala ko ba gagawa ka na naman ng alchemy ngayong gabi? Parang masyado kang naging abala sa alchemy nitong mga nakaraang araw." Kabanata 710, lumapit si Severin, niyakap si Diane sa baywang, at nagsabi, "Bakit pa ako mag-aaksaya ng oras sa alchemy kung gabi ng kasal natin ngayon? May maganda na akong asawa na naghihintay sa akin dito." Namula ng bahagya ang pisngi ni Diane at sinagot siya, "Bakit ka ba nagkakaganyan tungkol sa gabi ng kasal natin? Malaki na ang anak natin. Nakakahiya naman kapag sinasabi mo ang mga ganyan." Ngumiti si Severin at nagsabi, "By the way, honey, magiging asawa ka na ng gobernador. Ano ang pakiramdam mo? Masaya ka ba?" Bahagyang ngumiti si Diane. "Noong wala akong pera, ang tanging hiling ko lang ay yumaman. Ang pangunahing dahilan nito ay ayokong maghirap si Celine. Ngayon na may pera na tayo, nararamdaman ko na mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa lahat. Ang pera ngayon ay parang numero na lang para sa akin, at kontento na ako na may pagkain sa mesa, damit na maisusuot, at kalayaan na makabili ng kahit ano ang gusto namin." Pagkaraan ng maikling katahimikan, nagpatuloy siya, "Sa kabilang banda, mas interesado akong makalusot agad papunta sa pagiging profound master. Mas maaga, mas mabuti. Napagtanto ko matapos ang breakthrough ko na hindi lang ang bilis at lakas ko ang nagbago. Kahit ang pisikal kong kalusugan ay gumanda, at hindi na ganoon kadaling magkasakit ng simpleng sipon." Ngumiti si Severin at nagsabi, "Siyempre, kapag mas mataas ang naabot, mas maganda ang mga benepisyo. At kung marating mo ang isang tiyak na antas, maaari pang humaba ang buhay mo at mabuhay ng mas matagal. Ang iba ay nakakakuha ng napakalakas na resistensya laban sa mga pinsala at hindi naaapektuhan ng karamihan sa mga lason. Para naman sa mga babae, lalo silang gaganda at mapapanatili ang kanilang kabataan." "Talaga, lalo akong na-excite nang sabihin mo iyan." Puno ng pananibik ang mga mata ni Diane nang marinig iyon. Pagkatapos ay naisip niya at nagtanong kay Severin, "By the way, kamusta na ang alchemy mo? Malaki na siguro ang tinaas ng success rate mo, tama ba?" Mayabang nang umiti si Severin at buong pagmamalaking nagsabi, "Haha, hindi lang basta tumaas ang success rate. Isa na akong first-grade medium-rank alchemist. Ibig bang sabihin ay nakagawa ka na ng first-grade medium-rank fields?" Napasinghap si Diane at hindi napigil ang mapabulalas,
napakahusay mo, honey. Mahal na mahal kita. Ibig bang sabihin wala na akong magiging kakulangan sa pills kapag nakalusot na ako sa profound master level? Tumawa si Severin. Siyempre, sa kasamaang palad, 2 lang ang nagawa ko kahapon, kaya mababa pa rin ang success rate. Kailangan ko pang magsikap para mapataas iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hinalikan niya ang mapulang pisngi ni Diane at pinalitan ang usapan. Huwag na nating pag-usapan ito, honey. Gabi na, at dapat na tayong matulog. Sige. Namumula pa rin si Diane habang nakatungo ang ulo. Kinabukasan, nawala na ang mga wedding advertisement sa lahat ng pampublikong estasyon ng sasakyan sa Brookbourne, ngunit patuloy pa rin ang usapan ng mga tao tungkol sa biglaang pagdating ng 4 na Diyos ng digmaan sa kasal. Siyempre, dahil bawal magdala ng cellphone sa loob, marami ang nagdududa at iniisip na nagyayabang lang ang mga nagsasabi. Maraming hindi naniniwala, ngunit unti-unti silang nagbago ng isip ng ulitin ng maraming third tier, second tier, at kahit first tier na pamilya ang parehong kwento, lalo na nang makumpirma rin ito ng Brookbourne Mansion. Samantala, sa panig ng mga Shanahan, naghahanda na silang ipagbili ang kanilang mga ari-arian, kabilang na ang mga kayamanang maaaring kunin mula sa stock market. Punong-puno ng sigla ang lahat para sa paglilipat sa Southlink City, at sabik na sabik silang magtatag ng kanilang pangalan doon sa lalong madaling panahon.